Sige, fast track natin to. Ikaw na rin, Precious Joy, ang mag-prayer. Ikaw na rin. Ikaw na rin ang mag-opening prayer. Sige po, let us pray po. Lord, we thank you po sa kabutihan mo sa aming mga buhay, Lord God. We thank you, Father God, na ikaw po ang sumama sa amin sa buong araw, Lord. At maging Panginoon sa lahat ng aming kabisihan, Lord God. Salamat na patuloy na nga po kami, Panginoon, na binigyan ng protection, Lord God, provision, Panginoon. Maging sa aming mga pagkakamali, Lord God, sa aming inisip, sa aming sinalita, maging sa aming mga ginawa, Lord. Kami po ay nagsusumamo, lumalapit sa iyong harapan, Panginoon. Patawarin niyo nga po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala, Lord God, na nakumit ngayong araw na ito, Panginoon. Sa amin pong gagawin ngayong gabi ito, Lord God. Nawa, Panginoon, ay maging maayos, Lord God, ang mga connections, Lord, ang internet connection, Panginoon, ng bawat isa ay maging maayos, maging Panginoon sa itatakil ngayong gabing ito, Lord God. Nawa po, Panginoon, ay tumimo po sa aming mga puso at isipan, Lord God, at maging vessel po kami, Panginoon, sa aming mga kaklase, Lord Jesus, kung ano man po yung itatakil ngayong gabi, maintindihan po ng bawat isa. I-bless nyo nga rin po, Panginoon, si Sir Ernie at ang kanyang buong kabahayan, Panginoon, sa kanyang asawa at mga anak. Nawa, Panginoon, ang pagpapala niyo po ay iyong ibuhos sa kanyang pamilya, sa kanyang buhay. At ito po ay maging corporate blessing din po para sa aming mga kanyang estudyante. Panginoon, lahat ng ito ay aming itinataas sa iyo, aming ipinagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good evening sa atin lahat at ito na i-sum up na natin ang mabilis. Itong i-discuss natin, ito yung pili na ito yung usually nalalabas sa licensure examination test. No, yung LET kung tawagin. Nung ako yung nag-take ng LET, ito yung nasa Gen Ed at saka ito yung usually na nasa Prof Ed nung dati. Itong nandito, yung teaching profession is included to tawag dito, Gen Ed, Prof Ed, tapos Major. Ang kaya usually kadalasan ay ang mga nakakapasa ay mga Filipino major, English major, mathematics, values. Minsan ang mahirap ay yung social studies, textbook. Yan, medyo mahirap yan. Kaya PE, alam ko PE, ganun din parang semi lang. You know? Anyway, dito sa 7 philosophies of education, kung makikita nyo dyan, yung essential, yung kinakailangan. So, kung babasahin natin yan, ang nakalagay dyan, learner to acquire basic knowledge, skills, and values. Pag tayo naging teacher na, no, ang content na kinakailangan sa 7 filosofiya ng edukasyon ay yung basic knowledge, skills, and values. Kaya lang, lahat ito ay kompromisado na. So nakikita natin halos lahat ito kompromisado na. Skills, hindi ko alam kung ilang porsyento na lang yan. Pero ibang skills ang nadidevelop. Kaya ngayon doon sa 21st century, ini-indicate na until he's present dito sa present natin ngayon ay yung integration ng pagpapalawak ng skills, no?
values, medyo komplikado na rin. Kasi nawala na yung good manners and right conduct. Kanina ng umaga, sa college ay kanina, nakakayamang isipin, dumadaan ng president, hindi man lang nag-greet itong mga estudyante. Nung ako, sa akin, may nag-greet. Ibig sabihin, hindi malinaw sa kanila yung stance of status of value ng tao, kung sinong kaharap nila at ano yung dapat nilang gawin, no? Minsan nakikita natin yung mga bata halos kung sagot-sagutin na lang ng mga bata yung kanilang mga magulang, ganun na lamang, sinisigawan pa. Ang problema, hindi naman sinasaway. Kaya minsan itong filosofiya na pagdating sa private school, medyo ang hirap. Gawa ng lagi doon ang iniisip ang mga teacher sa private ay bayaran lamang. Kung kaya nyo magbukas ng kamha, magbukas kayo para kahit paano may interval tayo at para meron namang viewing yung iba para magkakilanlan kayo. Okay. Sunod ay progressivism. Progress. Word of progress. No? Yung progress na dapat na makita ngayon sa reality, makikita mo yung progreso ng mga kabataan ngayon. Mas mabilis yung progreso nung kanilang lalong-lalo na ngayon yung mga bata. Nakikita natin ang galing mag-English ng mga bata. Ang galing mag-accent, no? Halos kuwang-kuwa yung boses ni Peppa Pig, no? Tapos kuha yung kung paano tumatalon yung wheel on the bus, no? Yung open and shut. Alam ng bata eh. Yung filosofiya ng edukasyon ng bata ay nakukuha na ng maaga, no, ng internet, yung progresibo ng isip ng bata bago pa siya pumasok ay nakuha na ng anong tawag natin dito, internet, no? May tawag sa atin diyan eh, parang yung technical isip ng bata, dapat ang matutunan niya supposedly yung technical na manggagaling sa school, nauunahan na siya. Kaya di may mga movie na napapanood na kahit pang bata ay hindi maganda yung naituturo. Ang pangalan nga nun sa yung pinapanood na hindi dapat panoorin ng bata, na cartoons din. Ano na? Tungtong sahur? Tsaka yung mga brain rock ba yun? Oo, yun. Mga ganon. Pag ang mga anak nyo nanonood nyon, ay ipahinto nyo na. Dahil iba ang dadalhin nun. So, yung progreso ng bata, ang basic na edukasyon na nakikita niya, no? Kaya, yung pagbabago, no, doon sa bata, no, pagdating sa school, parang hirap na numbaliin dahil meron na silang unang nakasanayan, no, doon sa buhay na kanilang kinagisnan, no, yung kanilang unang natutunan, di ka? Meron nga yung biro-biro anong unang panahon, wow, ang galing na ng anak ko magmura. Bay, ang galing na ng anak ko makipag-away. Ganun ano. So, ang hirap
pag ganun agad yung makakarating para sa bata. Kaya yung learning ng bata, kung babaguhin yan, medyo mahihirapan dahil ibang pundasyon na yung naibigay sa kanya. Yung perennialism. Yung perennialist curriculum is a universal one of the view that all human being possess the same essential nature. It is heavy on the humanity, on general education. It is not a specially curriculum, but rather a general one. There is less emphasis on vocational and technical education. So, dati, nung mga time namin, tinitingnan namin yung mga kinakailangan, yung anong tawag namin dito, yung home economics. Yan. Yung itinuturo sa amin yan. Elementary pa lang yata ako, parang grade 6. Parang tinuruan kami paano kami gumawa ng picture frame. Yan, gumawa kami ng lamination, gano'n. Nag-design kami ng mga iba't iba, gawa sa metal, gawa sa wood, no? Yung ini-input noon sa ngayon ay kakaiba doon sa natututunan na ng bata ngayon. Pero kagandahan na ngayon, nakita natin na halos pag dumaan na doon yung estudyante in terms of vocational nga, no, yung bata, yung self-esteem ng bata para sa kanyang sarili natututunan niya. Kaya halos usually ang mga bata ngayon by technology ay cellphone ng cellphone, hawak ay cellphone, no? Pero nung time na nagsimula yung vocational, yung tinatawag na TESDA, na doon nadagdagan yung learning, no? Yung sinasabi na yung nagiging broad yung isip ng bata, no? Sa kanyang paglaki, mas lumalawak yung kanyang pananaw at isip bilang tao. Ano? Essentialism, the main concern of this essentialism is to help students understand and appreciate themselves as unique individual. Yan. Yung word na understand and appreciate, no? Hindi na uli uso ngayon yan. Hindi na sanay mahirapan ng bata ngayon. Yung acceptance nila kumpara nung una, no? Pero sa supposedly itong mga ito ay ito dapat yung ikini-concept. Naalala ko, sabi ng anak ko, wala nang pinagawa sa kanya kundi magsulat sila ng magsulat. No, sabi nila, okay, get your notebook and get your book. Please copy the page 101 to 110. Wow! Pwede lang yung apat na. Ang dami. Ayun nga, sinasabi ng anak ko. Tapos hindi lang isang teacher. No? Kaya lang, tingnan natin bilang teacher, yung word of help student understand and appreciate of education para sa kanilang sarili. Paano nila ma-appreciate yun kung nakikita nila na halos pagana yung kamay nila kakasulat, tapos ang teacher ay hindi naman nagtuturo. Di ba? Sabi dito, who accept complete responsibility for their thoughts, feelings, and action, existence, siguro, precedes and essence. No? Ibig sabihin, paano na ngayon? Yung
acceptance ng bata, yung pagiging responsible niya bilang estudyante, hindi niya ngayon magawa kasi pagkakaintindi niya, ang pag pumasok sa school, walang gagawin kundi magsulat lang ng magsulat. At hindi ngayon ma-appreciate. Makikita yung teacher nakikipag-chismisan lang. Di ba? Although hindi naman lahat. No? Kaya ngayon, medyo pinag-aaralan ngayon sa dahil nabas na natin sa media na parang college na. Ha? Nasa college na sila pero hindi pa rin sila marunong magbasa. Ay, anong tawag dyan? Kahit sumulat, hindi na sila makasulat dahil kinain na sila ng sistema. Nung una, talagang napakahirap makakuha ng grade na malaki. Nung una ako ay may 2.5 at kahit 2.25 ako'y masayang-masaya na. Kasi bagya ako nang makuha yon. Pero hindi ko may aalis. Meron akong 3. At talaga namang napakahirap. That time. Kaya kayo, mapalad kayo. Dahil doon, kahit may ginawa ka na, kahit nag-i-exist ka na, pag hindi appropriate yung computation, ay hindi yun ang lalabas sa grade mo. Walang anticipation doon. Performance and output ang magsasabi kung ano ang grade mo. No? Ngayon, balikan natin, who accept complete responsibility for their thoughts and feeling and action? Ngayon, darating din sa sitwasyon, sasabihin niya, ako nga nakapasa eh. Wala nga akong ginawa eh. Late ko na nga ginawa ang activity ko eh. Late na nga ako nagsagot eh. Pero wala ka. 1.25 ako. In fairness. Ha? Your thoughts and your feeling and action is not relevant. You are become, assume, a teacher someday. Your attitude. Pwede mo bang sabihin you are unique and individual, your attitude? No? How do you appreciate? Ma-appreciate mo ba ang ganyang sitwasyon? Kung ganyan ang magiging justification mo? Behaviorism. Behaviorist school are concerned with the modification in shaping student behavior by providing unfavorable environments as they believe that they are product. They are product of environment. Favorable. Just they believe. Tingnan natin yung behavior. No? Tignan nyo yung may natanggap akong message sa FB. I will not react very deeply. I'm calm myself. Because that environment and their environment is not the same. Hindi ko pwedeng, kung yun ang environment niya, isasaksak ko kung anong environment ko. Hindi kami magkaintindihan. No? Ngayon, as being a teacher, I'm a professor. Kung may ganun akong reaction, how they handle that concern in that matters. How I modified it. No. Ano ko siya gagawin? Paano ko i-shape? Magre-react ako? Guilty ako? Magagalit ako? Di ba? Pero hindi naman ako magagalit. Kaang. Because of word of behaviorism, magsisimula ang mabuting behavior doon dapat sa nagtuturo.
Kaya kung tayo ay magiging teacher sa susunod na panahon, hindi lang natin ang feelings ang titignan natin. Titignan din natin yung feelings ng iba. Pero watch out. Bago nyo sabihin yung mga bagay na gusto nyo sabihin, tingnan nyo kung kayo ba'y makakasakit. No? Kayo ba ay makakabuti para sa kapaligiran na inyong iniikutan? Di ba? So, ganon. Titignan. So, kailangan i-modified at ayusin yung sistema na iniisip niya. No? Makita nyo na kung paano yung iba ginawa kong leaders, meron silang responsibility. Nakikita nyo kung anong klaseng behavior ang lalabas, paano nila isi-shape, paano nila i-modify yung sitwasyon. Pag sila naging teacher na, mas pa ang magiging practicum ninyo sa realidad ng pagtuturo. No? So, itong linguistic philosophy, sabi di, it's developed communication skills of the learners to articulate, to voice out the meaning and values of things that, kasi hindi ako makapag picture ng aking kasi naka-share screen ako. Tingnan nyo. Halimbawa, in my word, in my communication skill, alam ba sinabi ko, tumakbo ka na, bilisan mo, dahil pag hindi ka tumakbo, sasaksakin kita. Hindi ka. Gets nyo ba ako? Pero gagalit na ako, takbo ka na, bilisan mo, baka mapalo kita. Di ba? In develop of communication skills, pag gano'n ang sinabi mo, parang hindi ka nagsasabi ng totoo. Kasi hindi magkatugma yung body language ng katawan mo. Na masama ang sinasabi mo, pero yung feelings ng katawan mo ay hindi gano'n. No? Pero pag sinabi, mas ka na, bisa mo, ano ka ta? O, di ba? Iba naman yung word na gano'n. Talaga namang merong makikita mo sa sigaw pa lang. Nandun na yung communication skills. No? Si teacher, hawak pa lang ang patpat at yan ay naidap-dap sa blackboard. Siguradong lahat ay hihinto. Ako, pag ako'y nagdi-discuss ngayon, pag hindi na ako nagsasalita, alam nila na mainit na ang ulo ko. Pero hindi ako nagsasalita. Alam nila, pag hindi ako kumikibo, hindi ko nagugustuhan ang tinatrabaho nila. That is the one you're saying, but you are not talking. No? You are creating a discipline without anything you do. I mean, nakatahimik ka lang. Nakatahimik ang bibig mo. Pero alam nila na mayroong something. Kasi nakilala ka nila. Nagkaroon na ng communication. No? At kita na nila kung ano ang dapat gawin nila. To voice out the meaning of values and things that one obtain. Di ba? Tapos nakikita ng mga bata kung ikaw ay tunay na merong naisin na gustong ipabatid para sa kanila. No? Pero alam natin, in experience of life, iba pa rin yung turo ng buhay na ikaw ay talagang marunong kang magpakumbaba. Ikaw ay marunong talagang, tawag dyan, marunong kang umunawa. Kaya kung dumadadalhin sa output na yon, kaya naalala nyo, merong isang teacher na nadala niya yung problema niya doon sa school, hanggang sa yung bata ay kanyang nanapalo, which is alam niya na bawal mamalo. Pero dahil nadala niya yung problema sa bahay, yung development ng communications,
niya sa bata ay nasira dahil nakasira yung communication na pangit sa kanyang bahay na nakarating doon sa hanggang eskwelahan. No. So, the things na merong nangyari. No. Kaya sabi diyan, tingnan nyo ha, life in the world is the very essence of man. Anong ibig sabihin? Tingnan mo at tignan natin. Tignan mo ang sarili mo. Kung ikaw ba talaga ay magtutuloy bilang teacher diyan sa attitude no, na gusto mong ipakita bilang tao. Baka pagdating ng panahon, pagdating mo doon sa school, sabi, hindi naman kasi sa amin tinuro yan, paano maging mabuting tao. Eh kahit hindi pa tayo magturo, alam nyo kung paano dapat maging mabuting tao. Di ba? Constructivism. To develop intrinsically motivated and independent learners adequately equipped with learning and skill for them to be able to construct knowledge and make meaning of them. Kaya tayo, pagdating natin, pag tayo ay naging teacher na, anong oras na? 1 minute na lang. Pag tayo ay naging teacher na, no? Makikita natin na yung word na ang tawag dito, yung urgent. Minsan may urgent but not important. Important but not urgent. Tingnan natin doon sa word na why important because of urgent. Di ba? Example, sabi ng nanay mo, maghugas ka ng plato. So, inutusan ka ng nanay mo, sabi niya, kakain na kayo mamaya, kaya maghugas na kayo ng plato. Ngayon, inutusan yung bata, hindi siya nagmamadali, kasi ang ginagawa niya ay nagse-cellphone siya. Kaya nangyayari, urgent na maghugas siya, pero doon sa inutusan ay hindi importante. Gets nyo ba ako? Diga? So, ang nangyayari for equipping, learning of our student, minsan ang nangyayari ganon. You do something but not important. No? Pero dapat mo yung gawin kasi urgent na matutunan niya yun. Pero sa iyo, parang hindi importante, pero kailangan matutunan ng bata yun. You're doing importance but not urge. No? Hindi naman minamadali. No? Para lang may mauutos. Kahit hindi importante, ay hindi urgent, ginagawa mong importante. Yung importante ay hindi minamadali. Kaya nakikita natin na yung learning and skills for them to be able to construct knowledge and make meaning of them. No. Kaya minsan sa lahat ng bagay, didepensahan mo din yung iba na baka hindi na tama yung sinasabi na yung pananalita niya ay hindi na angkop para doon sa loob. No, hindi na motivated yung sinasabi. Ikaw bilang teacher, baka hindi na pala motivated yung lumalabas sa bibig mo. Di ba? So yun, tingnan natin, ano? As formulating your philosophy of education. Now, sabi dito, your philosophy of education is your window. No, the words and compass in life. Punta ako sa kabila.
Philosophy of education includes concept about the human person, the learner, particular and educated person, what is true and good therefore must be taught. How learners must be taught in order to come close to the truth. So your philosophy of education is reflected in your dealing with your student, colleagues, parents, administrator, your attitude towards problem in life as a whole and underlying philosophy. Ngayon alam nyo, pag nag-apply kayo bilang teacher sa government ay sa public, meron na silang situational na ibinibigay according to this. Parang yung philosophy of education, ibinabalik nila. Kunwari, sinabi nila, halimbawa may dalawang batang nag-away dyan. Hindi mo naabutan. No? Ngayon, may nagsusumbong sa iyo isa. Paniniwalaan mo ba yung isa na nagsusumbong doon sa dalawang nag-away? Yung ganon. Situational. Binibigyan kayo ng idea. Kasi tuturuan kayo, pag ini-interview na kayo at papasok kayo sa public, tuturuan kayo kung paano kayo magbalanse. Pag sala ang sagot mo at hindi relevant, minus points yun. Iisipin nila na hindi ka karapat-dapat na maging guro. No? Kasi hindi appropriate yung sagot mo doon pa lang sa mababang question. Ikaw po, Sir Ernie, kung tatanungin ka, doon sa dalawang nag-away, may nagsusumbong na isa, anong gagawin mo? Hindi ko muna kakausapin yung dalawa. Bakit po hindi ko kakausapin? Pagpapahingayin ko muna sila hanggang makarelax ang isip nila. Tsaka ko sila tatanungin. Paano yung isa? Hindi nyo nga alam, baka yung isa ang dahilan kung bakit nag-aaway yung dalawa eh. Di nga? Tapos siya yung magsusumbong, pero hindi mo pala alam dahil dun sa isa na yun, kaya nag-aaway ang dalawa. Tapos siya yung magaling. May ganun na, situational cases yun. So, ganun. Who has underlying philosophy? Your attitude towards problem in life. Who has underlying the philosophy? Foundation of principle morality in you. Yan. Tingnan nyo to ha. At ito ay yung 7 philosophy, yun yung pinaka parang foundation ng atin na ating pinag-aaralan dito. Ito, pwede nyo itong basahin. Ano? At tingnan nyo to. What is a natural law? Good or evil? Who decide? Sabi it is in the law, written in the heart. Sabi sa Romans chapter 2, verse 15. For this, it is a man a share in the entire law of God. According to St. Thomas, it is the light of a natural reason whereby we discern what is good and what is in evil. It's in the law that say, do good and avoid evil. This is the fundamental and moral principle. Pero kung tatanungin mo ngayon, alam lahat ng tao, yung lahat, no? Kaya lang, yung konsepto, pag sinabi, no, malalaman mo, kahit alam ng tao na masama yun, pero yun pa rin yung nagagawa ng tao. Ano kaya ang reason? Ano ang natural law? Ano ang natural law? No, kung sinasabi, Bible daw ang usapan, ang sinasabi, no, pag Bible daw ang usapan, bakit ang tao ay ganun ang ginagawa? No? Kasi hindi niya naniniwala siya na may Diyos, pero yung tunay na thoughts na merong Diyos yung isang tao, wala naman siya nun eh. Kaya sinasabi niya, alam niya kung ano yung mabuti at mali, pero sa tunay, ang nagagawa niya ay mali. Dahil hindi niya alam yung kabuuan ng mabuti. Yung discernment na mabuti, na alam niyang may Diyos at alam niya na hindi tama yung ginagawa ng demonyo para sa buhay niya. Di ba? Minsan makikita mo dyan, sa napakawalang modo mo. Tingnan mo, kapitbahay mo pa lang yun. Baka mamaya, nasa mga leaders yun. Ay,
Hindi pala. Joke lang. Okay. Teachers as a person of good moral character. So may golden rule, nandun sa kabila. No? Do unto others as you would have them do unto you. Sabi nila, huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa iyo. Being fully human, being a loving person, being a virtuous, ano to? Virtuous. Ang mali yata to. Virtuous po. Ano na? Virtuous. Tama ka lang sa namin. Ano ba yun? You yung isa? VIRTUOUS. Hindi ka dalawang O. PUOUS. Virtuous po. Virtuous. Virtuous person. Anong ibig sabihin niya? Sige nga. Any idea? Strong moral character. Okay. Ang bilis mag-research ha. Sige. Magaling. Ano ba sa Tagalog? Mapanagumpay? Mapanagumpay. Ha? Being a morally mature person. Being morally mature person. Values formation. Yan. Values are taught and caught. Values have cognitive, affective, behavioral dimension, includes formation in the cognitive, affective, behavioral aspect, training, intellect, and will, virtuous versus vicious life, their effects and their effects on the will. Pleasure value versus vital. The pleasant against the unpleasant. Values pertaining to the well-being either of the individual or of the community. The agreeable against the disagreeable. Spiritual values. Values independent of the whole sphere of body, kabuuan, and of the environment. Values of the holy appear only regards to object intentionally given as absolute object. Crafts and spiritual act, preparing, loving, and hating. So kasama sa pagtuturo yung ikaw ay maging isang in the words of pleasant, hindi nga yung unpleasant. The agreeable against the disagreeable. Pero minsan hindi yan perfect eh. Alam natin yan. Iba pa rin ang human nature ng tao. Pero ina-advise hanggat maaari. No. Yun yung maging sistema na dapat lumabas para sa atin. Nagpasan ko na yan ha. Ito, if are doing it only because you are paid for its job,
for it, it's a job. You're doing it only because you are paid for it, it's a job. Minsan, sabi ng mga teacher, bahala kayo magingay dyan. Kung ano yung matuto. Basta ako nandito, sa sweldo ako. Kung dadaanan natin itong ating mission, vocation and mission, di ba? Nung nagturo tayo, meron tayong bokasyon. Meron tayong mission. If you are doing is not only for the pay, but also for the service, it's a mission. If you quit because your boss or colleague criticize you, it's a job. If you keep on teaching out of love, it's a mission. Tama ba yun? If you keep on teaching out of love, it's a mission. Lalagyan ko ng tandang patanong, it's a mission. If you teach because it does not interfere with your other activities, it's a job. If you are committed to teaching, even if it's mean letting to go of other activities, it's a mission. Lagyan ko uli, it's a mission. Kaya tignan nyo ito ha, basahin ito. In national competency, no, NCBT, masyado tayong nalate eh. Nagtatawag na yung isa kong meeting eh. Nagsusot ng oras natin. Okay. So, nung ako ay nasa DepEd, lahat kami ay merong performance indicator. Lahat kami ay ino-observe, tinitingnan kami. Naalala niyo yung babaeng nag-CO, yung class observation na nahimatay. Hindi ko alam kung namatay baga o nadiretsyong nahimatay dahil sa class observation. Di ba? Nangyari yun sa akin. Pero hindi naman ako hinimatay. Kasi, kahit paano, may hinanda naman ako, no? Doon sa performance na hinihingi sa akin. Standard. Kung aking tinuturo ay align, no? When I'm doing up assessment, sa aking mga estudyante, ganyan. No? Kasi may batas kasi tungkol dun eh. No? Yung CO na yung class observation, minsan sasabihin na lang kung mamaya class ha, meron kaming class observation, sumagot kayo, i-evaluate ako. No? Ganun lang nangyayari. Pero sa college, hindi. On the spot, habang nagtuturo ka, papasyal sila, titignan nila kung may ginagawa ka, wala. No? Titignan nila yon. No? Communication skill in the 21st century. No? Nasa left side, life and career skills. Nasa right side, learning and innovation skills. Sa baba, information, media, and technology skills. No? It's 21st century. Ito yung communication skills, learning and innovation, life and career, information media. Yan, ano bang tawag natin dyan? Naka-column. Visual literacy, information literacy,
media literacy, scientific literacy, economic literacy, technological literacy. No. Kasama lahat yan, lalo na ngayon. No, technology. No, hindi pwedeng hindi ka marunong gumamit ng laptop. No. Hindi ka pwedeng hindi marunong gumamit ng PowerPoint. No. Anything. Schooling Community Relation, PTA. No. PTA, ano. Yan yung PTA. Kasama dyan. Tapos kung anong partners, no, sa community, may mga, yan, nandiyan sa kanan. Please read this, ha? Please read this, then I will do again the Google form in this slide. Dito makukuha yung tanong. Kaya basahin nila to ng diretso.